Sa gitna ng malawak, bughaw at minsan ay mapanganib na karagatan ng West Philippine Sea, isang maliit ngunit makasaysayang hakbang ang ginawa ng mga karaniwang Pilipino. Isang barkong sibilyan, lulan ang mga mamamayang walang dalang armas, walang baluti, kundi puso at paninindigan lamang. Matagumpay na nakalapit sa Pag-asa Island, bahagi ng ating inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Isang tagumpay, isang tahimik ngunit matapang na pahayag sa buong mundo. Ang karapatang ipaglaban ng sa atin ay hindi eksklusibo sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga sundalo o diplomat. Maging isang guro, estudyante, mangingisda o simpleng mamamayan, may tinig, may halaga at may papel sa laban para sa soberanya. Hindi ito ang unang misyon at tiyak, hindi rin ito ang huli. Ngunit ang ikatlong civilian mission na ito ay mas matatag, mas organisado at mas pinakinggan. Ito ay bunga ng lumalalim na kamalayan ng mga Pilipino at pagsasama-sama ng iba't ibang sektor mula sa simbahan, civil society organizations, media, kabataan at mga lokal na leader. Dala nila ang mga supply tulad ng bigas, gamot at iba pang mga pangangailangan para sa mga kababayan nating naninirahan sa Pag-asa Island, isang lugar na bahagi ng ating bayan, ngunit tila ba unti-unting iniiwan at pinababayaan ng mas nakararami. Ang kanilang paglalayag ay hindi lamang pisikal, kundi simbolikal din. Laban sa takot, laban sa pananahimik, laban sa kawalang pakialam. Sa panahon kung kailan laganap ang misinformation at disinformation tungkol sa West Philippine Sea, ang ganitong mga hakbang ay tila liwanag sa gitna ng pagkalito. Sa loob ng ilang dekada, naging mahina ang presensya ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Mas madalas pa nating naririnig ang pangalan ng ibang bansa kaysa sa sarili nating isla. Ilang ulit na rin tayong binulabog ng mga ulat ng panghaharas sa ating mga mangingisda, pagtataboy sa mga supply boat, at panghihimasok sa loob ng ating exclusive economic zone. At sa bawat ulat na iyon, tila unti-unti tayong nasasanay na para bang normal lang, na para bang wala tayong magagawa. Ngunit hindi ito dapat maging bagong normal. Kaya napakahalaga ng misyon na ito, sapagkat ipinapakita nito na may pag-asa pa, na may mga Pilipinong hindi pa sumusuko, na may mga kabataang handang sumuong sa dagat, hindi para makipagdigma, kundi para manindigan. Ito ay moment of triumph. Tagumpay ito hindi lang ng mga members ng atin ito coalition, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at hustisya, lalo na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Hindi ito dramatismo. Isa itong realidad na sa bawat alon ng karagatan may alon din ng pag-asa. Nakakabighani ang tapang ng mga kalahok. Alam nilang hindi ito biro. Alam nilang may panganib. Alam nilang maaaring hindi sila maintindihan ng iba, ngunit tumuloy pa rin sila. Hindi para sumikat, hindi para makakuha ng views o likes. Tumuloy sila dahil alam nilang tama ito. Minsan, mas naririnig pa natin ang mga barko ng ibang bansa kaysa sa tinig ng sariling mamamayan. Ngunit sa misyon na ito, nabaliktad ang ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging mas malakas ang tinig ng bayan kaysa sa ingay ng banyaga. Ito ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang sa social media, kundi sa aktwal na kilos. Hindi lang kapag may issue, kundi sa araw-araw na paninindigan. At dito papasok ang tanong, ano na ang susunod? Ang tagumpay ng misyon ay hindi katapusan, kundi simula. Simula ng mas maraming talakayan, mas maraming pagtutulungan, mas maraming misyon, hindi lang sa dagat, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Kailangang maging bahagi na ito ng pambansang kamalayan. Kailangang ituro ito sa paaralan, pag-usapan sa tahanan at ipagdiwang sa bawat sulok ng bansa. Hindi sapat ang tapang ng ilan kung ang karamihan ay pipikit at tatahimik. Kailangan nating alalahanin, ang West Philippine Sea ay hindi lang isyu ng lupa o karagatan. Ito ay usapin ng pagkakakilanlan, usapin ng kinabukasan, usapin ng kasaysayang ayaw nating basta na lang isuko. Sa bandang huli, ang simpleng paglapit ng isang civilian vessel sa Pag-asa Island ay isang malalim na mensahe. Narito kami, gising kami, at hindi kami aalis.